Hinimok ni US President Donald Trump ang presidente ng Russia at ang presidente ng China na tumayo sila laban sa International Criminal Court o tinatawag mga kaibigan na ICC. Bakit kaya galit si President Donald Trump sa ICC? Tutugon kaya ang Russia? Tutugon din kaya ang China sa panawagan ni President Donald Trump? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay May 24, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Dako muna tayo mga kaibigan sa usapang ICC. Halos bukang bibig ng pro-Marcos o anti-Marcos, pro-Duterte o anti-Duterte ang salitang ICC dito sa Pilipinas. Naging matunog ang salitang ICC sa ating bansa noong manungkulan bilang presidente ng Pilipinas si former President Rodrigo Roa Duterte. Ito mga kaibigan ay may kaugnayan sa tinatawag na campaign ni Rodrigo Duterte na War on Drugs. Nagkainitan ang panig o administration ni former President Rodrigo Roa Duterte at ang panig ng ICC. Maging ang mga oposisyon ay sumasandal sa ICC upang sila ay magkaroon ng laban kay former President Duterte hanggang sa kumalas na ang Pilipinas bilang bahagi ng ICC. Pero tuloy pa rin ang nasabing investigation ng ICC sabagat ang reason ng ICC hindi lang sa panahon sa panunungkulan ni Rodrigo Duterte ang kanilang kaso sa kanya, kundi maging noong mayor pa ito ng Davao City. At ngayon, si former President Duterte nasa kustodiya ng ICC sa Daeg. Mas lalo pang uminit mga kaibigan ang usaping ICC dito sa Pilipinas nang mag-issue ng warrant of arrest ang ICC laban kay Senator Bato de la Rosa. Hanggang ngayon mga kaibigan, si Senator Bato de la Rosa ay nagtatago dahil sa bisa ng warrant of arrest ng ICC na siya namang kino-question ngayon ni Senate President Alan Peter Cayetano sabagat ni minsan daw ay hindi nila nakikita ang nasabing warrant of arrest. Pero ngayon mga kaibigan, ayon sa NBI at PNP, sanib puwersa sila upang dakpin si Senator Bato de la Rosa at ngayon ay nagtatago si Bato. Ngayon mga kaibigan, sa usaping ICC, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging si President Donald Trump ay kinalaban ang ICC. Noong bumisita si President Donald Trump sa Beijing, China, noong May 13 hanggang May 15 sa taong ito, 2026, napaulat mga kaibigan na kinumbinsi ni President Donald Trump si Xi Jinping at ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin na magkaisa silang tatlo upang labanan ang ICC. Ang tanong ay, tutugon kaya si Vladimir Putin sa panawagan ni President Donald Trump? Well, sinasabi ng iba mga kaibigan may possibility na tutugon itong si Vladimir Putin kay President Donald Trump. Bakit? Sapagkat itong si Russian President mga kaibigan ay meron ding galit sa ICC sapagkat noong taong 2023, March 17, nag-issue ng warrant of arrest ang ICC laban kay Vladimir Putin. Kaugnay ito mga kaibigan sa di umanong war crime na nakamit ni Vladimir Putin sa gera nito laban sa Ukraine. Marami kasing mga buhay ang nawala maging sa panig ng Ukraine, maging sa panig ng Russia. Kaya ito ngayon ang ginagamit ng ICC upang kasuhan si Vladimir Putin at nakapag-issue nga ng warrant of arrest. Pero 3 taon na mga kaibigan, hindi pa nadadakip itong
Si Vladimir Putin. Sino naman kaya ang dadakip sa kanya? Ngayon mga kaibigan, bakit naman galit itong si Donald Trump sa ICC? Siguro mga kaibigan ay narinig mo na ang gyera sa pagitan ng puwersa ng Israel at ng Hamas ng Gaza. Inatake ng Hamas ang Israel noong October 7, 2023. Mahigit 1,000 mga Hudyo ang nasawi sa pag-ataking ito. Pero nang maghiganti ang Israel sa puwersa ng Hamas, maraming mga nadamay, mga sibilyan sa Gaza. Napakarami mga kaibigan. Tinawag ito mga kaibigan na genocide at dahil dito nag-issue ng warrant of arrest ang ICC laban sa Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu noong November 21, 2024. Galit na galit dito si President Donald Trump at dahil sa matinding galit ni President Donald Trump na inisyuhan ng warrant of arrest ang kanyang kaibigan na si Benjamin Netanyahu, nag-issue naman ngayon ng sanctions ang United States of America sa mga British lawyer ng ICC gaya nila ni Karim Khan at Amal Clooney. Hindi ngayon sila pwedeng pumasok sa United States of America dahil sa sanctions na ito. Tingnan nyo mga kaibigan, superpowers ito. Amerika, Russia, China. Ang tanong, kaya kayang pigilan ng tatlong bansang ito ang ICC? Gayong ang ICC ay meron itong 125 countries na mga miyembro. 33 members na nasa Africa, 19 members nasa Asia Pacific, nasa 20 countries mga kaibigan ang nasa Eastern Europe, 28 naman sa Latin America at sa Caribbean, 25 sa Western Europe at other states. Kaya mga kaibigan, 125 members ito. At hindi lang yan, mayayaman at maimpluwensya rin ang ibang mga bansa na kasapi nito gaya ng Italy. Marami na ang mga bumitiw sa organisasyon na ito pero meron pa ring mga nananatili. Meron akong mga nababasang mga articles. Maaaring mali, maaaring tama ang aking mga nabasa. Sinasabi kasi nila mga kaibigan na kaya pinag-iinitan ng husto ni President Donald Trump ang ICC. Baka raw siya ang isusunod na kasuhan ng ICC. Pero ang tanong, kaya naman kayang kasuhan ng ICC si President Donald Trump gayong ang United States of America ay hindi naman kasapi ng ICC. Ganon din ang situation mga kaibigan, ang Israel ay hindi rin kasapi ng ICC pero bakit nag-issue ng warrant of arrest ang ICC kay Benjamin Netanyahu? Ang reason naman ng ICC sabagat ang inatake ng Israel na Gaza bahagi ng ICC. Kaya meron daw silang karapatan na patawan ng warrant of arrest ang sinumang umatake sa Gaza. Kaya yan ang nangyayari kay Benjamin Netanyahu. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa usaping ito? Ipaalam ang inyong mga komento at opinyon dyan sa comment section. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!